lahat dito. Amen po ba? Amen. You know what, church? Nasa 11 months po tayo. So, isang taon na lang. 2026 na. So, every day, no? Pinapariman sa atin ni Lord, grace ko na, ang kalakasan ko na, ang pagpapagaling ko na, ang tanging baon mo, pagkagising mo. Diba? Amen. Kaya pinakamalakas na panakaksan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Huh? So, every month or every year, nakaka-exciting bang pero you know what, church? Kaya pinapangalan si Lord sa ating hand. Alam niya na kaya natin. Amen? Mas malaki ang Panginoon natin kaysa sa bagyo. Mas malaki ang Panginoon natin kaysa sa sakit mo. Mas malaki ang Panginoon na nanggagaling sa puso natin. Amen po ba? Amen. Dapat sumunod sa ating Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin.
nagmamaliw ang ngalan mo. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ang ngalan mong banal, ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Karapat-dapat kang purihin, Panginoon, at sambahin. Hallelujah! Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, pagkat
Tumbasa ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na dapat kailangan. Dapat ka, Panginoon! Hallelujah! Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mo hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mo hindi Kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala namang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat. Tapat ka, Panginoon, kailan pa man. Hallelujah! Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mo hindi kaya. Pag-ibig mo, Panginoon, walang tutupas ito. Kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. 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 Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay nagtutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo
kahapon at sa habang panahon. Ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa noon, Panginoon, Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay nag-iiba. tulad ng himig ng kanta, biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo Ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Mabuti ka, Panginoon! Aming Diyos Ama, iyong likha, luluwalhatiin ka.
truly, you are an awesome God. Truly, you are an amazing God, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, despite na kinakaharap namin na storm, Lord God, literal man yan, physical man yan, spiritual man yan, but still, Lord God, yung grace mo pa rin, Panginoon, ang mamumuno. Yung pagpapala mo pa rin, yung pagpapagaling mo pa rin, yung katapatan mo pa rin, yung kabutihan mo pa rin, Panginoon, ang mamumutawi sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa mga blessing, Panginoon, na ipagkakaloon niyo po sa amin, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, upang ma-enlarge ang aming territory, Panginoon. Salamat po. Just to pray. Amen. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face,
Amen. So tayo po ay sumandaling tumayo at tayo po'y manalangin at tayo po'y maglaan ng mga ilang sandali at tayo po'y mananalangin sa padating na bagyo. Ano? At napakalakas po nito. Ang ipipray po natin ay hihina, wala siyang, hindi lang tayo, kundi ang buong mga Pilipino walang masaktan. No? Although hindi po natin na-control ito, at patuloy po natin itong ipagkatiwala sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y maglaan ng ating mga panalangin. Yes, Lord, tunay po na alam po namin na dakila po kayo, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. At tunay po, Panginoon, na kayo po ay higit na makapangyarihan sa anumang bagyo, Panginoon. At alam po namin, O Lord, you are in control. At alam po namin, O Diyos, na meron po kayong gagawin, Panginoon, sa araw na ito at sa mga darating pang mga araw na darating, Panginoon. Wala po kaming kakayanan, Panginoon, para pigilan ito. Wala po kaming kakayanan, Panginoon, para lumihis ito. At tatama sa gusto po naming patama. Wala po kaming kakayanan nito, Panginoon. Kaya't kami po ay lumalapit sa inyo. At sinasangguni po namin, Panginoon, sa inyo ang bagay na ito. Panalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang mag-take full control at alam po ninyo, Panginoon, kung ano po ang mga dapat gawin, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon. At kami po, Diyos, ay patuloy na lalapit at patuloy na maniniwala, Panginoon, na kayo po ay tapat sa bawat buhay ng isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Panalangin po naming patuloy na iyandahin niyo rin po, Panginoon, ang dadaanan ng bagyong ito, Panginoon, na makapaghanda po kaming lahat at kami pong lahat, Panginoon, ay pagkatapos nito ay meron po kaming mga kanya-kanyang mga testimonies about your goodness, about your provision, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at patuloy po namin idinideklara, O Lord, that you are in charge of the situation, Panginoon, at wala po kaming dapat ikabahala, wala po kaming dapat ikatakot, Panginoon, dahil alam po namin na kayo po ang kikilos, Panginoon, sa mga pagkakataong ganito. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. So, kagaya po ng ating mga napag-usapan nung nakaraan, ay pinag-usapan po natin about yung mga seasons ng mga buhay po natin, ano? Nakita po natin until the time na nakita natin na tayo ay tatanda and then tayo po ay aalis sa dakong ito. Mayroon pong mga seasons ang ating mga buhay, ano? At yung mga seasons po na yon ay mayroon silang mga iniiwang mga marka sa ating mga buhay. At yun po ang palagi nating kinukwento kapag meron tayong mga kwentuhan, sinasabi po natin kung ano yung mga nangyari nung nakaraan at sa ating mga buhay. At isa daw po sa karakter ng mga Pilipino ay sila ay madaling makalimot. No? Tingnan po ninyo, no? Mayroon ng mga pangyayari nung nakaraan, mayroon pong hindi gumawa ng tama sa gobyerno at na-convict, pero pagkatapos humabol uli, ay iboboto po natin. Ano? So napakadali daw po nating makalimot ng mga Pilipino. Pero alam po ninyo, maraming mga bagay na we tend to forget. Marami po tayong bagay na nakakalimutan, hindi lang yung mga bagay na aking nabanggit. Ano daw po ang pwedeng makalimutan ng mga tao? Sabi niya, we live in a world that easily forgets. No? Tayo daw po ay nabubuhay sa mundong ito na napakadali nating makalimot or kumalimot sa ating mga buhay. Ano daw po yung madalas nating nakakalimutan? Ang sabi, walang surprise. We forget birthdays. Okay? So, lalo na po pag hindi natin ng member ng family o kaya even yung member ng family natin, nakakalimutan natin na birthday na lang pala nila. Salamat sa Facebook at maaga pa lang ay pinapaalala na niya kung sino ang susunod na magbe-birthday o kung sino ang may birthday ngayon. Ano pa daw po ang nakakalimutan natin? Nakakalimutan natin ang mga anniversaries. So, lalo na yung mga lalaki, medyo biktima tayo dito. Kaya pag nakalimutan natin yung mga anniversaries natin, galit na galit ang ating mga asawa. Kaya Jason, maaga pa lang, huwag mong kakalimutan. No? Pero anong anniversaries ang
ang isa-celebrate ninyo? Nung bang sinagot ka o nung kinasal kayo? O iba pa yan, no? Kaya maging alisto tayo sa mga ganyang mga bagay. Ano pa daw po ang nakakalimutan natin? Sabi niya, we forget our promises. Yung mga pinangako po natin. Again, mag-asawa, babalik tayo. Ano ba yung pinangako ni Andrew kay Rachel na hindi naman natutupad ngayon? Di ba? Or ano ba yung mga pangako ni Andrew na natupad naman ngayon? So iba-iba po, ano? But most of the time, we tend to forget yung mga bagay na ganito. Ano pa daw po? And we forget the blessings that we receive from the Lord. Kahit hindi po sa Lord, may ginamit na tao ang ating Panginoon, nakakalimutan po natin ang mga bagay na yan. So, ang tao daw po ay madaling makalimot sa lahat ng mga bagay. Ano pa po? Sino po ang nakakaalam ng kwento ng mark na yan? Okay? Yan po ay mark ng Death March. Yan po ay isang stone memorials. Lahat po ng mga dinaanan ng mga Pilipino at mga Amerikano na na-conquer ng mga Hapon, sila po ay pinalakad magmula sa Maribeles, Bataan, hanggang sa may Capitol, yung train station po natin, makikita po ninyo ang mark na yan. At yung pong mga sundalong ito ay sinakay po sila sa tren, papunta po ng Capas. Yan po ang Death March. Ang monument na yan ay meron pong ibig sabihin. Kaya meron po kayo makikitang mga kilometers. I think tayo po ay nasa 100 kilometers, no? Or 102. Yan po ay nagsisilbi na kung saan, sabi niya, it remember important events. Na natalo po tayo ng mga Hapon kasama ng mga Amerikano. Pero sineselebrate po yan. Ang Death March, ang Polo Bataan ay sineselebrate. Pero ano po ang mga bagay na dapat nating pansinin sa mga ganyang pagkakataon? Ang sabi po is to honor victories. Yung mga taong hindi sumuko sa gyera, pero sila ay natalo ng kaaway pero hindi sila sumuko. Ano pa po ang ibig sabihin niyan? To pass down lessons to future generation. Na ang lolo mo ay bayani nung panahon ng World War II. Ang daddy mo ay nakipaglaban during that time. So yan po ay sinisimbolo ng mga memorials, ng defeats, ng victory. At yan pong mga alala na yan ay binibigay po natin sa mga susunod na henerasyon. Kaya bagamat wala po sila sa actual na pangyayari, ay alam po nila ang kwento sapagkat mayroon pong nagsabi sa kanila. Now, sa Joshua chapter 4 verses 6 to 7, ay mayroon pong pinagawa ang ating Panginoon sa mga Israelita. Ito po ang kanyang sinabi, to serve as a sign among you in the future. When your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord when it crossed the Jordan River. The waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Meron pong pinagawa ang ating Panginoon nung mga Israelita ay nag-cross sila sa Jordan River. Sabi niya, kumuha kayo ng mga bato at ito ay magsisilbing memorial or paalala kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Yan po ay pinag-utos ng ating Panginoon sa mga Israelites. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is about the stones of remembrance. Ano po yung mga stones of remembrance ng mga Israelites? At ano po ang stones of remembrance natin sa ating mga buhay na ginawa ng ating Panginoon? Now, pagkatapos po ng matagal na panahon sa pangunguna ni Moses sa wilderness, finally, ang mga Israelites ay tatawid na po sa Promised Land. Pero bago po sila tumawid ng Promised Land, ay meron pong Jordan River na kanilang tatawirin. Pero at during that time, ay meron pong kasalukuyang kalalagayan ang Jordan River. Pero bago po nila ma-reach ang Promised Land, ay kailangan po nilang tumawid sa Jordan River. So pagkatapos po nilang tumawid, yun po ang titignan natin ngayon kung ano ang pinagawa ng ating Panginoon. Now,
Sila po ay tumawid sa Jordan of River. At makikita po natin dito, sabi niya, after 40 years, kasama po nila si Moses dito. Pero nakakalungkot, si Moses po ay hindi niya natawid ang promised land. Ang nakatawid lang sa mga kasama ni Moses ay si Joshua. Now, sabi niya, after 40 years of wandering in the wilderness, Israel finally reached the promised land. Pero kagaya po ng akin nabanggit kanina, now the Jordan River is at flood states all during harvest. Mataas po ang tubig. Bagamat abot tanaw na ang promised land, pero hindi pa sila makakapunta doon kasi kailangan mo nila ng mag-cross ng Jordan. Pero ang problema ay mataas po ang tubig ng Jordan. Pero mayroon pong pinagawa si Joshua sa mga Israelita. Sabi niya, yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge. Ibig pong sabihin, mayroong pinagawa. Ang sabi niya, tayo ay magkocross ng Jordan River, ng Jordan. Pero mayroon pong senaryo na pinagawa si Joshua. Kailangan ay mauuna ang may dala ng Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant po ay simbolo ng mga Israelita na nandun ang presensya ng ating Panginoon. So pag tinignan po natin ito, napakataas po ng alon, napakalakas po ng ilog at hindi sila makapag-cross. Pero ang sabi niya, mauuna ang may hawak ng Ark of the Covenant. At ano po ang nangyari nung nandun na ang Ark of the Covenant? Sabi niya, the Jordan River was flood states, impossible to cross. But when the priests carrying the ark stepped into the water, the river stopped flowing. Pero bago po nangyari yun, nakikita po ng mga Israelita na napakalakas ng ilog at imposible silang makarating doon. Pero dahil kasama nila ang presence ng Lord, which is the Ark of the Covenant, hindi po ito naging imposible para sa kanila. So the same thing in life po, no? Maaaring mayroon pong mga impossibilities na ating kinakaharap sa ating mga buhay at alam po natin hindi natin siya kayang i-cross. Pero ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Kahit gaano man kalaki ang ilog or dagat na ating tatawirin, kapag kasama natin ang ating Panginoon ay wala pong imposible. So kagaya po ng ginawa ng mga Israelita ay una pong umapak ang presensya ng ating Panginoon at pagkatapos nito, ang dadaanan nila ay nahati. Now, ang sabi po niya, now the Jordan is a flood state all during the harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from streams stopped flowing. So ano po ang makikita nating mensahe dyan? Sabi niya, following God may not be the easiest thing you will ever do, but it will be the best thing you'll ever do. Anong magagawa ng ark? Anong kapangyarihan ng ark para i-stop niya ang rumaragasang tubig? Ano ang kapangyarihan po natin para pahinto po natin ang bagyo? Wala. Pero sabi niya, following God may not be the easiest thing. We pray. Alam po natin, wala po tayong kakayanan, anumang bagay na kaya natin gawin sa bagyo. Pero tayo po ay naniniwala na mayroong kayang gawin ang Diyos sa bagyong ito. The same with the Israelites. Wala po silang capacity. Just imagine, galing sila sa wilderness. Wala silang anumang kakayanan, wala silang anumang sandata, wala silang anumang kayamanan. Kasi po galing sila sa wilderness. And yet, ang sabi ng lingkod ng ating Panginoon, mauna ang presensya ng ating Panginoon. At nung tumapak po ang may hawak-hawak ng mga priest ng Ark of the Covenant, ay nahati po ang ilog ng Jordan. God, sabi nga po ni Don Moen, God made a way where there's no way. So ito po ay isang testimony ng mga Israelita. Walang ibang paraan kundi ang mag-cross sila ng Jordan. Pero imposible.
pero ginawang posible ng ating Panginoon para sa mga kanyang mga anak. Now, pagkatapos po noon, ay hindi lang sila basta nag-cross ng Jordan. Pagkatapos noon, sabi niya, then he commanded Joshua to take 12 stones from the riverbed and set them as a memorial. 12, very significant, the 12 tribes of Jacob. Now, ano po? Ang ating Panginoon ay ayaw niya ang kanyang mga tao na kalimutan ang kanyang katapatan. Kaya ninais po niya na tayo po ay magtatag, magtayo ng paalala para sa kanyang ginawang kabutihan para sa atin. So ito po ay kinukuman. Ano po, bakit kailangan gawin ito ng mga Israelita? Bakit ito ang pinag-uutos sa kanila ng ating Panginoon? Pagkatapos nilang nag-cross ng Jordan, sabi niya, kumuha kayo ng mga bato at gumawa kayo ng isang memorial. At ang memorial na ito, sabi niya, ay magsisilbing palatandaan ng katapatan na ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Now, ano ang purpose ng stones na ito? Sabi natin, to remember God's power. Ang sabi po, to serve as a sign among you. Tignan po ninyo, ano? Ang mga batong ito is to serve as a sign among you. Bakit daw po? In the future, with your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be memorial to the people of Israel forever. So ayaw pong pakalimot. Alam po ninyo bakit ayaw ipakalimot ng ating Panginoon sa mga Israelita? Because for so many times, kapag nare-receive po ng mga Israel ang blessing nila from the Lord, sila po ay nawawala sa ating Panginoon. At kapag naghihirap po sila, ay palagi po silang bumabalik sa ating Panginoon. Yun po ang ugali ng mga Israelites. Kaya nga po, this time sabi niya, pagkalipat nyo, kumuha kayo ng bato, at yan ay magiging sign among you kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay ng mga Israelita. Ang memorial po na ito was a visible sign of an invisible miracle. So mamaya po, masigit pa po nating ma-appreciate ang mga memorials na yan, ang mga palatandaan na yan na nangyayari sa ating mga buhay. Now, whenever the people would see those stones, they would remember. The mark ng death march, they would remember na mayroong nagbuwis ng buhay para sa Pilipinas. Kapag mayroong mga ganitong mga pangyayari, nakikita natin kung ano yung mga monuments na nakikita po natin. And these stones will act as part ng pag-remember po natin sa ginawa ng ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng mga stones na yon sa mga Israelites? That we did not cross by our strength, but God carried us through. Ang mga bato pong yon ay nagsisilbing patunay sa kanila, hindi dahil magaling si Joshua, kundi dahil tinulungan sila ng ating Panginoon. The same with the church. Ito pong generation natin sa church na ito, ay meron po tayong monument na hinayaan ng Panginoon na sa panahon po natin mangyari yon. At ito po ang palagi po nating tatandaan. Kung bakit tayo po ay nagkaroon ng ganitong klaseng church, hindi po dahil sa magagaling ang mga leaders po natin. Hindi po. Hindi po kahit sino ay ma-identify sa church na ito. Kundi ang sasabihin po natin, it is simply because all the grace of God. Wala pong sino man ang pangalan ang dapat maging tanyag sa church na ito kung bakit andirito po tayo. Kundi ang palagi po nating iisipin at palagi po nating sasabihin, it is because of the strength God carried us through. Yan po ang palagi nating sasabihin kung paano po nangyari ang lahat ng ito sapagkat tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. At tayo rin po ay maraming Jordan na dinaanan. Bago po tayo nakarating dito, ang alam ko po, 1, 2, 3, pang-apat po ang lugar na ito. Pang-5. Pang-apat. Pang-apat. Bago natin na-reach ang ating promised church.
So, ano pong ibig sabihin nito? Na tayo po ay mayroong mga palatandaan kung paano kumilos ang ating Panginoon sa buhay po ng ating iglesia. We also need stones of remembrance. Alam po ninyo, a prayer journal, your testimony, your scars that tells of healing or even a place where you met God. Meron po bang nakakaalala dito kung paano niya natagpuan ang ating Panginoon? Kung sa anong pagkakataon na kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay, saang lugar yon? Sino ang kasama ninyo? So sabi po niya, we also need stones of remembrance. Para babalikan po natin ito at muling paaalala sa atin ng ating Panginoon, meron na akong ginawa sa iyo. Sapagkat ang mga pangyayaring ito ay magsisilbing encouragement po sa ating mga buhay para tayo po ay maging magpatuloy sa buhay. Sa kalagitnaan po ng mga bagyong dumarating, ay pwede po tayong mabuhay sapagkat meron po tayong mga stones sa ating buhay pananampalataya na palagi nating binabalikan para patuloy po nating kilalanin ang katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. When life becomes difficult, kapag mahirap po ang buhay, remember the miracles of your past. They are proof that God can do it again. Pag tinignan po yung verse natin kanina, sabi niya, kung paano ang aking ginawa sa Red Sea, ay ganoon din ang aking ginawa sa Jordan. Kaya muli po tayong pinababalik ng ating Panginoon. Kung ano man po ang sitwasyon natin ngayon sa ating mga buhay, kung meron man pong kahirapan, balikan po natin kung paano po tayo iniligtas ng ating Panginoon noong nakaraan. At kapag binalikan po natin yon, yun po ang magsisilbing lakas ng loob po natin. Kung nagawa ng Diyos noon, ay kaya ding gawin ng Diyos ngayon. Kaya iyan po ang napakahalaga. Bakit kailangan po natin na meron tayong mga stones of remembrance ng ating mga buhay? Kami pong pamilya, matagal na po namin itong ginagawa. Every New Year's Eve, ay kami po ay nag-uusap ng mga pamilya at kami po ay nagsusulat. Ang tinitingnan po namin doon, sabi po niya, yung aming personal devotion, magra-write po kami ng isang verse kung ano ang promise ng Panginoon sa amin for the next year. At kiniklaim po namin ang verse na yon for the year to come. And meron din po kaming vows to God kung ano po ang gagawin namin. Meron po kaming mga plans and goals. And then we have sharing time. And then we celebrate the New Year. Yan po ang palagi namin ginagawa every New Year. So bago po dumating ang 12 o'clock, ginagawa po namin ang devotion na yan as family. Kagaya po ng akin nabanggit po kanina, for example po, tingnan po ninyo ang sulat ni Nathan, di ba? Nag-improve from 2015 to 2025. Pag tinignan po ninyo yung mga nakasulat doon sa 2015, kung ano ang gustong mangyari ni Nathan. And then, babalikan po namin yon before po kami mag-start for devotion for the next year, babalikan po namin yung sinulat namin ngayong 2025. Yung pong nasa bandang right ko ay 2025. So yan po ang reflection namin. Nangyari ba? Naranasan ba namin yung mga sinulat namin at kinlaim na mga promises? So palagi po namin babalikan yan. Every year, yan po ang ginagawa po namin. Gumagawa po kami ng journal namin for the year, for next year, pero bago po namin gagawin, babalikan po namin yung ginawa namin noong 2024. And then 2025, and then go for 2026. So yan po ang binabalikan po namin. At meron din pong mga journals, si Arlene, hindi ko na lang po nailagay dito, nung manganganak po siya kay Nathan as panganay, siya po ay declared na cesarean, kasi po maliit ang kanyang pelvic bones. So nandun po sa journal na yon. At during that stage ng pagsusulat ng kanyang journal, ang naging rhema po sa kanya, ang naging rhema word sa kanya, kung ang Red Sea ay nabuksan ng ating Panginoon, much more yung kanyang pelvic bone. So yan po ang kinlaim niya personally. And then as family, kami po ay sumang-ayon dun sa kanyang claim na yon sa salita ng ating Panginoon. And pagkatapos po noon, hindi siya na cesarean, lumabas po ng normal si Nathan. So every now and then, binabalikan po namin yung mga journals namin ngayon just to recognize na naging tapat ang Panginoon sa amin.
So palagi po naming binabalikan yon dahil alam po namin kapag kami po ay nahaharap sa anumang muling pagkakataon ng aming mga buhay, meron po kaming salita at ginawa ng ating Panginoon na babalikan na nagsisilbing katotohanan na kumilos ang Panginoon sa aming mga buhay. At nagbisisilbi din pong direksyon yan sa mga journals po namin. Pag tinignan po ninyo ang 2015 ni Nathan, sabi niya, learn how to drive. Doon po sa 2025, nung pong binabasa ko kagabihan, makikita po natin, iba na ang gusto niyang mangyari by year 2025. So it's progressive. So pag tinignan po natin, progressive din ang provision ng ating Panginoon. Kasi po yung hinihingi niya ng 2015 ay iba na ang hinihingi niya ng 2025. At iyan po ay mga patunay na ang Panginoon, pag nireview mo siya, indeed, kumikilos ang ating Panginoon. Ini-encourage po namin kayo na gawin din po ninyo ito. So just imagine, isang notebook lang, isang page lang po ang ginagamit niya every year. Huwag niyo pong iwawala yon kasi babalikan at babalikan niyo po yon. So as family po, ito po ang practice po namin para makita po namin kung ano ang pinramis namin sa Lord at kung ano ang ginawa ng Panginoon sa aming mga buhay. Now, sabi po ng Psalms 103 verse 2, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. So, kailangan po natin itong tandaan. Kailangan po natin itong markahan. Kasi may mga pagkakataon na binabalik tayo ng panahon na kung saan ay nangyari na noon. Kaya babalikan lang po natin kung ano ang naging performance ng ating Panginoon during that period. At makikita po natin ang katapatan ng ating Panginoon. Pangatlo, sabi niya, what is the message of that stone? What is the message of journal ng ating mga buhay? Sabi niya, He said to the Israelites, in the future, when your descendants, your children, apo sa tuhod, sabi niya, ask their parents, what do these stones mean? Tell them Israel crossed the Jordan on dry ground. So ano po ang mga bagay na na-appreciate natin sa ating mga buhay? That one day, tatanungin po tayo ng mga next generation kung ano ang ibig sabihin nito sa ating mga buhay. The stones were not only personal reminders, but a family legacy. Kung mayroon po kayong mga lumang gamit sa bahay, one day tatanungin po nila kayo, ano pong ibig sabihin ng mga stones na to? Ano po ba ang naging participation ng mga memories na ito sa ating mga buhay? Meron na po ba kayong alam na kwento? Meron na po bang mga pangyayari sa ating mga buhay na kapag tinanong nila tayo, ay alam po natin ang kwento natin sa ating mga buhay? Kaya sabi niya, huwag nating kalilimutan ang ginawang kabutihan ng ating Panginoon. That one day, tatanungin po tayo ng ating mga susunod na henerasyon, ano ba ang ibig sabihin nito sa ating mga buhay? Ang gawa po ng ating Panginoon, God acts, must be told and retold so that the next generation will know who He is. Because a faith not shared is a faith soon forgotten. Pero alam po ninyo, mayroon pong mga nakakalungkot na nangyayari sa ating mga buhay. Ang mga magulang ay naglingkod sa ating Panginoon. At na-experience nila ang goodness ng ating Panginoon. Ang ating mga magulang ay napakalalim ng ating pananampalataya para sa ating Panginoon. Dahil alam natin na umaasa tayo sa ating Panginoon. Ang nakakalungkot po, ang magulang ay umaasa sa Diyos, ang mga anak ay umaasa sa mga magulang. Kaya't yung values ng pananampalataya ay hindi natatranslate sa mga bata. Andito tayo, pero wala dito yung ating mga anak. Available naman sila. Kasi ang nakikita nilang source ay hindi na ang Diyos. Ang nakikita nilang source ay ang kanilang mga magulang. Mga kapatid, bigyan po natin ng pagkakataon na ang pagsamba sa Diyos ay pamilya po, hindi po ng mga magulang lang. Sapagkat kung bakit po tayo naitawid
ng ating Diyos ay dahil sa ating pananampalataya. At yun yung isang bagay na nawawala sa ating mga anak. Sino po ang magpapatuloy ng legacy ng pananampalataya po natin? Kaya, pag tinignan po natin, ang kwento natin ay malalim ang ugat ng pananampalataya sa Panginoon. Ang kwento ng mga anak, magaling sila, nakapagtrabaho sila sa isang magandang kumpanya kung bakit sila ay maganda ang mga buhay. Malaki po ang pagkakaiba. Nasaan ang Diyos? Kaya pag tinignan po natin yung pananampalataya po natin, yung pagkakaalam po natin sa ating Panginoon, ay kailangan maipasa natin sa susunod na henerasyon. Sapagkat alam po natin ng isang bagay o isang buhay ng pamilya na malayo sa Diyos, ay alam po natin kung ano ang kahihinatnan. At nakikita po natin sa ating mga anak na malayo sila sa ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay mayroong pagkakataon, habang sila po ay nasa mga poder pa natin, pagsikapan po nating makasama natin sila sa ating pananambahan. Sapagkat ayaw po natin silang mapalayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya patuloy po, sabi po niya, parents, tell your children what God has done for you. Ano yung mga memorials mo? Ano yung mga memories mo? Ano yung mga encounters mo na na-experience mo sa ating Panginoon? Share your testimonies. Paano tayo naitawid? Paano tayo napaaral ng ating mga magulang? Na alam po natin na hindi natin kapareho sila ng ating nadatnan sa ating mga buhay. Pero mas nagiging very realistic yung katapatan ng ating Panginoon. Wala silang capacity, and yet, nakapagpundar sila sa buhay, nakapagpaaral sila ng mga anak. At makikita po natin doon kung paano kumilos ng mga pangyarihan ang Panginoon. Share your testimonies, the dinner table, in prayer and in worship. Kaya challenge din po sa atin ito bilang mga magulang. Do we pray with our families? Sabay-sabay pa rin po ba kayong kumakain? Alam po natin, may kanya-kanya tayong but take time. Kung kakayanin din lang, na sabay-sabay ko yung kumain, and you bless the food and recognize ng lahat ng meron kayo ay galing sa ating Panginoon. Let your home be filled with these stones, stories that testify that God is real, powerful, and faithful. Kwentuhan po natin sila kung paano kumilos ang Panginoon. Kung bakit meron kayong klaseng pagkain na kinakain ngayon sa mesa. Hindi dahil malakas ang kita ni tatay or ni nanay, o dahil lumalago ang business. Kundi ang pag-usapan po natin, it is all because of the grace of God. Pag nawala po ang aspetong kwento na yan, pag nawala po ang mga memorials na yan, pag nawala po yung mga memories na yan, ano po ang inaasahan natin sa susunod na henerasyon? Na ang kabuhayan ay dahil magaling ka, dahil maganda ang trabaho mo, dahil kumikita ang iyong kabuhayan? Nasaan ang Diyos? Kaya wag na po natin kakalimutan na mayroong Diyos na nagbibigay sa atin ng biyaya kung bakit masagana ngayon ang ating mga buhay. Kaya nga po ang sabi ng Deuteronomy, and He will bless the works of your hands. Hindi po nauna yung works, nauna po yung bless. And He will bless the works of your hands. Kaya pag nakikita po natin, hindi po lahat ng kasaganaan ay galing sa Diyos. Kasi unless the Lord bless, doon po natin ma-achieve yung tunay na pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. And in Deuteronomy chapter 6 verse 7, sabi niya, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Ituro po natin, sabihin po natin sa ating mga anak, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ang ibig lang pong sabihin ng verse na ito, for every opportunities na meron po tayo, ay sabihin daw po natin ang katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay.
Huwag po tayong magsasawa na palagi po nating rini-recognize ang intervention ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, napakalaki po ng responsibilidad natin bilang mga magulang na tayo po ay maging halimbawa sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang tinawag ng ating Panginoon. At pang-apat po, sabi niya, ano ang meaning ng mga stones na to? Sabi niya, a call to gratitude and faithfulness. Ang sabi niya, for the Lord your God dried up the Jordan. Hindi po si Joshua ang nakapagpa-dried up ng Jordan. Sabi niya, for the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. Sabi po niya, the Lord your God did to the Jordan what He had done to the Red Sea. Tingnan po ninyo, akala lang natin ang miracles lang ng paghahati ng sea ay nangyari lang sa Red Sea. Need po nila ang mahati ang Red Sea dahil kailangan po nilang makatawid from Egypt para mapunta sila sa wilderness. After wilderness, another barrier bago sila maka-reach ng promised land. Pero tingnan po ninyo yung consistency ng God. Ginawa niya sa Red Sea, ginawa niya uli sa Jordan. Pag tinignan po natin ito, yung katapatan ng Diyos noong unang panahon sa Red Sea, after 40 years. Kaya kapag may journal po tayo, marirecall po natin dito. Ginawa po niya yon after Egypt crossing Red Sea. So, nag-start po yon ng 1 year. Nag-stay po sila ng 40 years sa wilderness. After 40 years, the same struggle, the same problem, but we have the same God na naghati ng Red Sea at naghati ng Jordan. Pag tinignan po natin dito, hindi po nagbabago ang katapatan ng ating Panginoon. Kung ano ang ating pangangailangan, yun ang kanyang ibibigay. After 40 years, the same need, the same solution, the same God ang kumilos para mangyari po ito. Sabi niya, when He dried it up before us until we had crossed over. Bakit po ginawa ito ng ating Panginoon? Sabi niya, He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful and so that you might always fear the Lord your God. So yung kwento po natin, yung memorial po natin, sabi niya, if itanungin tayo ng ating mga anak, ano ang sasabihin po natin? Sabihin daw po natin that the hand of the Lord is powerful. Kung bakit nalampasan natin ang mga pagsubok na yan sa ating mga buhay, that the hand of the Lord is powerful so that you might always fear the Lord your God. Kung hindi natin maikukwento sa ating mga anak, paano sila magkakaroon ng fear the Lord your God? Yun po yung hinahabol po natin. Kaya nga, ang sabi ko po kanina, tayong mga magulang ay na-establish natin ang ating pananampalataya. Pero dahil hindi natin nakwento, nawawala po yung naka-underline na yon. Ang rene-recognize po ngayon ng ating mga anak ay iba na. Pero ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, sabi niya, He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful and so that you might always fear the Lord your God. Yung fear the Lord your God po dito, hindi yung natatakot ka sa Diyos. Ang sinasabi po ng fear of the Lord your God dito is ayaw mong masaktan ang Lord sa mga ginagawa mo sa iyong mga buhay. Kaya nga po, yan ang meaning ng mga stones na pinapagawa sa atin ng ating mga magulang. Kaya nga po, kapag binalikan po natin ang kwento, pag binalikan po ni Joshua yung kwento, the Israelites could now look back and say, ano ang sasabihin nila? That's where God proved His power. That's where our faith began. Looking back, kung paano natin na-encounter ang ating Panginoon, kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon,
ang sasabihin po natin, that's where God proved His power. Yung kailangan natin ng ating Panginoon sa tamang panahon at sumagot siya sa tamang panahon. That's where our faith began. Every miracles should lead to a gratitude and obedience. Nung ginawa ang miracle na yon, may pinag-utos ang ating Panginoon. Hayaan niyong mauna ang mga high priest at dala-dala nila ang Ark of the Covenant. Parang tinitingnan po natin, ano itong pinapagawa ng Diyos? Malulunod kaming pare-pareho dito. Pero nung nagkaroon ng obedience sa Lord, nahati ang Jordan dahil mayroong obedience na ginawa. At pagkatapos nito, nagpagawa ng memorial stone ang ating Panginoon as part of their recognition ng kanilang obedience sa ating Panginoon. Memorials are not idols. They are reminders that the God who helped us then is still with us now. Kahit po i-bless yung stone na yan, huwag nating sasambahin. This serves as a memorial. Yan lang po ay palatandaan kung paano kumilos sa atin ang ating mga buhay. The God who helped us then is still with us now. They will serve memorabilia lang po. Hindi po Diyos ang stone na yan. Sila po ay memorabilia na pinagawa ng ating Panginoon. Natatandaan daw po natin, yan ang katotohanan at katibayan na ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga Israelita. Never forget to thank God for every milestone, even the small ones. Maaaring iniisip po natin, hindi naman kalaki, hindi po. For every small or great, ay kailangan po nating i-recognize ang blessing ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Because gratitude keeps our hearts humble and faith alive. Kasi po, pag hindi tayo nagpapasalamat, meaning we don't recognize na ito po ay gawa ng ating Panginoon. Now, when you look at your own stones, tayo pong lahat, sasabihin po natin, here is where the Lord helped me and I will trust Him again. Just like Samuel ang kanyang sinabi, then Samuel took up a stone and set it up. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. Hindi po bago ito. Nangyari na po ito ng marami pang mga panahon. At ngayon po, ang ating Panginoon ay pinapagawa pa rin niya sa atin ito. Kailangan po meron tayong mga stones of memorials sa ating mga buhay. Kaya wag po natin kakalimutan yung mga ginagawang kabutihan sa atin ng ating Panginoon. At itanim po natin ito sa ating mga puso. At palagi po natin itong alalahanin at ganun din po ipapaalala natin sa ating mga anak. And as we end, ang sabi po, let your life be a memorial. Yan po ay isang testamento ng pagkilos ng ating Panginoon. Joshua's stones spoke generation later, not by words, but by testimony. Pinag-uusapan po natin si Joshua sapagkat mayroong ginawa ang ating Panginoon. And even today, ay patuloy po nating rin-recognize ang mga miracles na yan na ginawa ng ating Panginoon. And another testimony, ayan po si Justin. Okay? Si Justin ay pinanganak na mayroong butas sa puso. At naghintay po sila ng 10 years bago sila ma-accommodate sa hospital. After, just imagine, praying for 10 years. It's not easy, di ba? Ang dami mo nang iisipin. Talaga bang si Justin ba ay maoperahan? Si Justin ba talaga ay gagaling? So just imagine 10 years of waiting and 6 hours in the operating room. So hindi ko alam kung anong nararamdaman ng mga magulang nito o mga kamag-anak nito. Just imagine 10-6. Huwag niyong itataya ng wedding yan, hindi kayo tatama. Kay Justin lang yan. 10 years of waiting and 6 hours under knife, sabi nga po nila. Ano? So, now, pag tinignan mo si Justin, pinapahubad ko na sana. Sabi ko, Justin, nasa inyong scar. So, pag tinignan po ninyo si Justin, ay meron po siyang malaking keloid dito. Napakalaki po ng keloid niya as part
nung dinaanan niyang operation. At yung scars na yon ay pagdating ng panahon na may anak na si Justin at sasabihin ng kanyang anak, Dad, ano yan? May kwento si Justin. Ito ang 10-6. 10 years of waiting and 6 hours of operation. So just imagine, ngayon nakikita nyo yung patakbo-takbong bata. Before, hindi siya makatakbo kasi mangingitim siya. Ngayon, kailangan na lang niya ay eat all you can para lumaki-laki pa ng konti. Tumatakbo na po siya at napakalusog. So, yun po ay kanyang memorial sa kanyang katawan, sa kanyang isip, at meron po siyang kwento sa susunod na henerasyon ng kanyang buhay. So tayo rin po, hindi natin kailangang maoperahan para tayo ay magkaroon ng memorials. Tingnan lang po natin. Maging honest lang po tayo kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Meron po tayong kanya-kanyang mga memorials. Maaring yung dating bahay ninyo na hindi nyo sukat akalain na on your own ay makakapaggawa din kayo ng bahay ninyo. Yung dati ninyong dinadrive or kung wala man kayong dinadrive dati. Yung pera ninyo sa bangko. Yung pamilyang pinangarap ninyo. Tignan po natin ito. Huwag po tayong maging kuripots para ma-recognize natin ang kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya sa ating mga buhay. Ang lahat po ng pawang mabubuti na meron tayo ay galing sa Diyos. Huwag po nating higpitan ang ating mga mata, ang ating mga isip, ang ating mga puso patungkol sa mga ginagawa ng Diyos. Kung bakit andito pa rin po tayo sapagkat ang Diyos ay patuloy pa rin siyang kumikilos sa ating mga buhay. Again, just like Justin, ang laki ng keloid niya dito. It's a memorial, it's a memory ng kanyang past. At ang yung past na yon, every day, ay palaging blessing sa kanya yon hanggang sa kanyang pagtanda. Because 10-6 ang palagi niyang alalahanin sa kanyang buhay. Kung paano niya na-encounter ang goodness ng ating Panginoon. Ano pa po ba ang higit pang tanda sa buhay po natin? Ang makita yung evidence, yung testimony ng goodness sa kanyang buhay. At malam po, marami tayong kanya-kanyang sariling kwento kung paano tayo in-uplift ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kanya-kanya po tayo ng kwento. Ang kailangan lang po ay iparating po natin sa susunod na henerasyon na kumilos ng makapangyarihan sa ating mga buhay. Just evaluate even our own family. Lalo na po yung mga magulang dito na dumanas ng kahirapan. Ngayon, nasaan na ang kanilang mga anak? Meron ang naka-abroad, meron ng magandang mga buhay. It's all because of the goodness of God sa bawat pamilya. Kaya palagi po nating alalahanin na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. When people ask, Justin, ano yon? When people ask, kay Ate Grace na alam po natin kung ano yung pinagdadaanan niya. When people ask, what do these stones mean? Ipakita mo yung bill mo sa hospital, Ate Grace. What do this memorial or memories mean? Sabi niya, your story, sabi niya, should answer. They remind me that God is faithful. Bakit andito tayo ngayon? Because God is faithful. Bakit andyan ka ngayon? Because God is faithful. Wala po tayong ibang kwento kundi matapat ang Diyos sa ating mga buhay. And as part of our reflection ng ating mga stones, sabi niya, what stones in your life remind you of God's work? Ano ang mga stone na nagre-remind sa iyo sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Are you telling others, especially your children, about what God has done? Huwag po nating ikahiya ang pinanggalingan po natin. Ang mahalaga po ngayon ay kung ano tayo ngayon. It's all because of the grace and mercy of God sa ating mga buhay. Past is past. Let's move on. And what is important is today. Ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay?
How can your life today become a testimony for tomorrow? Paano tayo magsasabi kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay bukas? Because our children are waiting to be told of our stories of how faithful the Lord is sa ating mga buhay. Remember the words, sabi po niya, remember the wonders He has done, His miracles, and the judgments He pronounced. Ang palagi po nating babanggitin, God is good and God is faithful. Sa kabila po ng lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay, babalik at babalik pa rin tayo sa isang katotohanan ng sabi po ng Book of Psalms, the Lord is good. At yan po ang palagi nating pangahawakan sa ating mga buhay. Tunay po na matapat ang ating Diyos sa ating mga buhay. At tayo po ay mayroong kanya-kanyang kwento na darating ang araw, sasabihin natin sa ating mga anak na tunay na ang Diyos ang nag-usher sa atin sa panibagong buhay na meron po tayo dahil dakila ang ating Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay patuloy na sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Sige po, alalahanin po natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At hayaan po natin na bigyan tayo ng kaisipan na balikan po natin ang ating mga kwento na magsisilbing mga memorials ng ating buhay bilang mananampalataya na tinawag ng ating Panginoon. Sa habang panahon, sa bawat salinahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na nang ibang Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na nga ibang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, at kayo po ang nagbibigay sa amin ng mga marka kung paano po kayo kumilos na makapangyarihan noon, ngayon, at sa darating pang mga araw. Tunay po, O Diyos, na sa lahat po ng pagkakataon
ay hindi po kayo nagkulang sa amin. At sa lahat po ng oras ay hindi niyo po kami iniwanan. At sa lahat po ng aming mga pangangailangan ay kayo po ang patuloy na tumutugon. Salamat po, Panginoon. Ang inyong mga salita ay patuloy po naming itatago sa aming mga puso upang patuloy po naming alalahanin ang inyong katapatan, O Diyos. Sa kabila po, Panginoon, ng lahat ng mga pangyayari, tunay po, Panginoon, ay iisa lang ang aming masasabi, na kayo po ay mabuti at kayo po ay dakila sa aming mga buhay. At salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Nakapimpong lahat na nandirito ngayon, ay naririto po ang aming mga buhay, naririto po ang aming mga kwento, ang aming mga kasaysayan. Tunay po, Panginoon, at babalikan po namin ang lahat ng mga ito. Ay isa lang po ang aming masasabi na kayo lang po, O Diyos, kung bakit kami nakalipat, Panginoon, sa panibagong buhay namin, ay dahil kayo po ang gumabay at kayo po, Panginoon, ang nag-alis sa amin sa mga lugar na ayaw po ninyo kami, sapagkat ang tunay po, Panginoon, ng inyong kabutihan, Panginoon, ang nais po ninyong iparanas sa bawat buhay ng isa sa amin. Salamat po, O Diyos, pagpapalain po ninyo ang mga bawat pamilya, ang bawat mga lalaki at babae na nandirito. Kami pong lahat, Panginoon, ay bibigyan ninyo ng kwento at bibigyan ninyo ng memorial na babalikan po namin ang lahat ng mga ito, na ito po ay pagpapatunay ng inyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, at patuloy po namin kayong sasambahin at patuloy po namin kayong papupurihan sa aming mga buhay. Sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and Amen. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo, Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salit-lahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sige po, see you all next Sunday. Hallelujah. Shalom. Lagi kang narasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo.
ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala namang iba. O Diyos, O Diyos, lagi kang masasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala namang iba. O Diyos, O